So, hello, good evening. This is Sofia Bianca. Ako po yung owner ng PSDV Art Hub. So far, ang ide-discuss ko naman ngayon is kung papaano um, ginagamit yung mga productivity tools for freelancing. So far, ang pinakamadalas kong ginagamit is yung Calendly, Trello, Loom, at saka Clockify. So, itong Calendly, it's a scheduling platforms. Meron siyang free version, meron ding paid version. So far, dito kasi magsa-sign up lang kayo. Kung kayo ay mag-create or mag-schedule ng event dito, pwedeng one-on-one host, one group, tapos round robin. So far, try muna natin to. Dito, pwede nyong iselect kung siya ay sa Zoom, phone call, or in person. So, try natin in person. Halimbawa is SMCT Batangas. Tapos, ang ilagay nyo dito na availability is, halimbawa Friday, i-ano lang natin dito. Tapos, gawin yung 1 p.m. to 2 o'clock p.m. Apply to one event type. And then, specific hour. Punta ulit tayo dito. Edit lang natin. Try natin. Philippine time. Yan. Tapos, pindutin nyo lang tong create. Meron din namang mga instances na yung mga client nyo is sa Google Calendar magpapaschedule. Sorry, I have, um, kung meron akong upo ngayon, yan, i-adjust ko lang muna. So, yan sa light mode. Dito, ise-select nyo lang yung date na preferred nyo. Tapos create, event. Pwede rin namang appointment schedule. For example is doctor's appointment. Doctor's appointment. Hmm. Halimbawa, Thursday. 9 o'clock to 10 p.m. Yan. Tapos, next. Next. Yan. Pwede rin naman dito sa Outlook calendar. Punta lang tayo dito. And then, click natin tong October 3. So, dito mag-a-add lang kayo ng title. Halimbawa ay training
Tapos dito kasi puwede niyong i-ano yung email, kung email ng mga attendees niyo kung siya ay online. And then yung descriptions or message. After that, i-click nyo na yung save. Pwede nyo ring iset na 15 minutes before mag-a-alarm yung inyong Outlook account. So, ganun lang siya. Tapos, yung pag na-save nyo na siya, karaniwan dito siya lumalabas. Sunod ko namang i-discuss is itong Trello. So, siya ay um, web-based application. Meron ding application siya sa cellphone na ginagamit for um, organizing ng mga tasks. So far, for example, ito yung inattendan ko dating training sa virtualahan. So, nandito yung mga, ano namin, yung mga naging trainings namin. Dito ko inalalagay yung mga, chine-checkan ko lang kung ano yung mga na-accomplish ko ng activities. And then, kahit dito sa freelance training, yan. Ito na yung mga na-accomplish ko so far. Ang natatapos ko pa lang is yung sa refresher course ko for graphic design. Ito pa yung mga karagdagan pa. Ako ay nasa sa bookkeeping pa lang. So far, nasa sa introduction pa lang ako. Kapag kayo ay mag-a-add dito ng board, kasi yung sa akin, medyo marami-rami na akong board dito nung naka-premium account pa ako. Hindi ko kasi siya dinelete nung mabalik ako sa free, um, dun sa free plan niya. So far kasi kapag sa free lang ng Trello, hanggang 10 artboard lang ang kaya mong maidagdag dito and hanggang 10 members lang yung kaya mong i-attend. So for example, hindi nyo pa napupuno yung Trello, punta lang kayo dito. So yung create board, makikita nyo yan dito. Karaniwan, ang ginagawa nung iba is hmm, ganito lang. Dismiss lang natin. At least to do ongoing, tapos done. Pag mag-a-add kayo dito ng tasks, ilagay nyo muna dito yung title. For example is um, graphic design. Halimbawa ay booklet design, tapos add to cart. I-click nyo lang to para ma-edit nyo. Tapos, dito ilagay nyo lang yung date kung kailan siya nag-start at kung kailan ang kanyang due date. Halimbawa, ang due date niya ay 24. Yan. Tapos set nyo yung oras which is 12 o'clock AM. Tapos save. Pwede nyong dagdagan yung labels niya. Tapos pwede rin kayong mag-attach. I-paste nyo lang yung link. Afterwards, dito ilalagay nyo na yung description and then isi-save nyo na. Dito, para makita ng mga clients nyo kung ano yung ginagawa nyo, i-click nyo lang yung share, tapos i-add nyo yung email address niya doon sa Trello board nyo. Afterwards, punta naman tayo sa Loom.
So ito kasing Loom ay isang web-based screen recorder, which is ideal siya for pag pagka may i-o-organize kayong meeting with your clients. Karaniwan, dito rin nagpapagawa yung mga clients ko ng video resumes 'pag hinahanapan nila ako nun. Since meron namang mga tutorials dito kung paano 'to gamitin, hindi ko na 'to masyadong i-e-expound. Madali lang naman kasi 'tong gamitin. Yan. Itong Clocktify, isa siyang um, free tracker. May mga client pa rin kasi ako na um, sila ay nagpapagamit pa rin nito. Yan. So, ang gagawin nyo lang, pagka magpapasok kayo dito, ipindutin nyo lang to, yung title ng project nyo. Halimbawa, ay brochure. Brochure. Tapos, project. Ito yung pangalan ng first client ko dati. Isang beses lang siyang nagpagamit sa akin ng Clocktify. Then afterwards, naging project based na yung bayaran niya sa akin. So far, pipindutin mo lang tong start. Tapos kung ikaw ay tapos na, yan, stop. Yan. Kung gusto mo namang i-discard, yan. So far, yun lang yung mga nagagamit kong freelance uh, yung mga freelance productivity tools, and then na-discuss ko naman tong Google Calendar at saka Outlook Calendar. So far sana nakatulong. Medyo maliit kasi yung kuha ng OBS screen recorder ko. Medyo nadidistract ako. Remove ko muna tong video capture. Yan, kitang-kita. So far, ito yung sa Trello. Ito yung sa Calendly. Yun. Yung sa Loom. Kung hindi nyo man nakita yung full interface niya, ito siya.